Totoo talaga guys, 'yan si Tito Soto, klarong-klaro talaga, halatang-halata, eh. May kinikilingan talaga siya guys, bias, may kinikilingan na talaga. Naku, eto si Marcoleta, pakinggan natin guys. Lakas kasi ng ulan, baka bumaha na naman sa... Pero ang dito sa pangyayari po ngayon sa Senado, ano po bang dapat na maunawa? Kasi ang daming lumulutang na mga tanong ngayon. Ano ang mangyayari sa susunod? Kasi sa pagsasalita po ng Senate President niyo, parang ang kinomentaryuhan niya ay ang mga miyembro ng Kamara de Representante. Samantalang yung dalawang senador na nabanggit po, kasama niyo sa Senado, parang tahimik po siya doon sa punto na yon, Sen. Hindi nga alam, hindi lang yun. Kasi yung, nakita mo naman ang mainstream media. Opo. Nung nagsalita yung Diskaya at binanggit yung mga 17, ito wala akong sinasabi, binanggit lang. Opo. Hanggang doon lang tayo, binanggit. Depende na kung saan anong kapupuntahan ng pagdinig nito. Pero maliwanag na nagbanggit siya ng 17 pangalan. Opo. O tingnan mo yung mainstream media. Hindi naman hindi masyadong kinagat yun eh. Pero nung nagsalita yung Hernandez at binanggit yung dalawang senador, sumambulat kaagad eh. Ganun ba? Ngayon, ang pinagtataka ko naman sa panig ng aming leader, ako naman kayo rin naman siguro napapansin ninyo eh. Pagka yung Diskaya ang nagsasalita, ayaw niyang paniwalaan. Pagka naman yung nagsalita yung Hernandez, paniwalang-paniwala. So lahat ng mga witnesses doon, mas pinaniniwala niya kaysa witnesses na ipinundar natin dito sa Blue Ribbon Committee. Kasi mga Duterte black kasi yung mga sinasabi ni Bryce Hernandez. Kaya yun talaga yung paniniwalaan ng mainstream media. Ayaw nilang maano eh. Kasi alam naman natin sinong may-ari ng mga mainstream media na ngayon eh. Hindi mo ba nakikita yung kabalintunaan dyan? Dapat sana nabahala siya sapagkat binanggit ang dalawa sa kasama namin. Pero wala kaming makita na ano eh. Kung ba hindi nabanggit, halimbawa, walang nabanggit na gusto ba niya, si Diskaya nagbangkit din ng na senador, ganun ba? Bakit magugustuhin niya yun? Si Senate President. Correct. Nakuha mo ba yun? Tama, dagdagan mo pa na yung Diskaya talaga namang kalabang politika ng kanyang pamangkin. Sana yung ganong mga pagbibigay niya ng komento, kakitaan sana siya ng pagiging objective sana. Dito maliwanag na na may kinikilingan na siya. Hindi nagiging mabuti, lalong-lalo na sa mga kababayan natin. Palagi ko sinasabi, huwag mong uhusgahan ang katalinuhan ng mamamayan. Alam nila eh. Pumunta ka sa social media at tingnan mo kung anong sinasabi nila. Sinong nasisira ngayon? Sinong napupulaan? Yung Senado. Ngayon, kung siya sinasabi niya na dissatisfied ang mga kasama ko doon sa pamamaraan ng aking pagganap ng tungkulin ko sa inquiry, sino-sino sila? Nasabi niya mali ang direksyon. Tama. Sabihin niya kung anong direksyon ang pupuntahan namin. Ilaban niya. Kung sakaling mas tama yung direksyon niya, sabihin niya. Dapat ganun. Hindi naman niya sinabi, saan ba papunta yung gusto mong... Ganito sana ang gusto namin direksyon. Wala naman eh. Oo nga, kasi ang lumalita lang, para daw, hindi ko, tama ba yung pagkakala, na para bagang may iniiwasan daw kayo ng mga tao mabanggit, kundi, anong gusto niyang mangyari? Dadagdagan ko yung sworn statement ng Diskaya? Mas mali naman yun. Binigay niya sa akin yun. Dadagdagan ko. Bakit siya mag-i-insinuate na inedit yun? Mabigat na paratang yun eh. Baka hindi niya mapatunayan yun. Baka kung tawagin ko halimbawa, sino sa mga kawani ng Blue Ribbon Committee ang nagsabi sa'yo na inedit yan? Nabalitaan niya raw. Sino nga? Alam nga naman, dagdagan ko yun, maglalagay ako ng... hindi natin pwedeng gawin yun. Ang totoo niyan, sinabi ko nga at uulitin ko ngayon. Nung magpahayag sila sa magitan ng emissary nila na gusto nga nilang magtapat at makatulong sa pagdinig, kinailangan ko na utusan yung emissary, pwede bang gumawa siya ng kahit na sa sarili niyang handwritten note
na may kagustuhan siya talaga na magsabi ng totoo at kung bakit niya gagawin. Sumulat siya sa akin at nasa akin ang note nila. Doon ko lamang pinasimulan, sige, gumawa na kayo. Sapagkat protektado na ako, malinaw na silang may kagustuhan, walang pumilit sa kanila, hindi ko sila in-encourage. Bagaman, finload ko yon. Pero walang pamimilit, pinload ko. Ngayon, kinagat nila yon. Bakit naman sasabihin mo ngayon na may butas yan? Hindi ka panipaniwala yung kanila. Dahil ba pamangkin mo ang kalaban niya sa politika? Kasi kung ako ang Senate President, hindi ako magsasalita. Magiging neutral ako sa bahagi na yon sapagkat mapupulaan ako ng tao. Well, okay, tayo naman sana in fairness kay Mayor Vico, no? Wala naman tayong nabanggit nyo lamang yon dahil nga doon sa nangyari sa pagdinig naman sa Kamara de Representante. Kasi nga doon napupunta yung usapin. Pagka doon ang nanggaling yung testimony, yun ang kinakatigan niya. Yun ang binibigay niya ng credence. Lahat ng ginawa namin sa Blue Ribbon Committee, may butas. Hindi ka panipaniwala. Mali ang direksyon. Anyway, sige po. Batay ng... Totoo talaga yan. Naku, sobrang bias. Bias na talaga, guys. Ano pa ba, may maaasahan pa kaya tayo nito? Pero in fairness, ano din naman, minority vice chair si Marcoleta in the future na na Blue Ribbon. Pero ewan ko lang kung may malaking ambag ba yang ganyan kasi ewan to talaga, guys, parang wala talaga, yan talaga si Tito Soto. Alam mo yung gumagawa ng istorya, 'no? Sabi niya, inedit daw yung yung sworn statement tapos yung kay Bongo din, yung interview niya, sabi niya tumawag daw si Bongo sa kanya pagkatapos nung nila, 'di ba, session. Sabi na, ba't hindi mo ako sinabihan? Kung sinabihan mo lang sana ako, eh, 'di, naman daw siya, alam mo yung pipirma. Naku, guys, nag-post si Bongo, sabi niya hindi daw totoo yun. Sabi niya na kinongratulate niya at sinabihan niya na kung sana sinabihan niyo, kung kayo naman daw magiging presidente, pang-SP ng Senado, hindi naman basta something na makikipag-cooperate naman ako. Yun, pero hindi niya sinabing pipirma naman ako. Grabe talaga. Iba talaga yung iniiba niya, guys. Ewan ko diyan, parang may mali talaga. Ano ba 'yan? Attorney versus komedyante kasi, 'di ba? Tas nandiyan pa si Ping Lacson, hindi naman attorney 'yan. PNP chief lang naman 'yan dati. Ano bang guys, hindi ko na maintindihan.